Hi guys, good morning. So, day 3 na natin dito sa Chiang Mai. And grabe, sobrang bilis ng panahon, sobrang bilis ng araw. And for today's video guys, meron tayong activities na gagawin, which is yung jungle coaster. Sobrang excited ako doon kasi yun talaga yung mga gusto kong gawin, mga extreme activities, may mga rides, yung mga ganon, zipline. So, hinihintay ko na lang yung service guys para mag-pick up dito sa hotel. Then, after ng tour guys, diretso din yun dito sa hotel. Parang drop off niya sa hotel din. So, maganda na. Wala nang hassle. Pick up and drop off sa hotel na mismo. Ayun. Nabook ko siya sa Klook Jungle Coaster yung pangalan niya. Lalagay ko na lang dito para at least meron kayong idea or kung ano yung ibubook niyo kung sakaling gagawin niyo din yung activities na yun. Okay? So, hintayin ko na lang guys yung service ko, yung van. Mag-check din ako palagi ng phone kasi minsan hindi sila tumatawag. Parang mag-check lang sila dito sa lobby. Parang titingnan lang nila yung mga tao kung nag-book ba, kung ikaw, i-check nila kung ikaw ba yung nag-book. So, kailangan kong magmasid-masid kasi baka maiwan na naman ako. Ang pick up time pala guys is 1 PM. So, 12:30 na ngayon. Maaga ako bumababa para at least, 'di ba? Ako na lang yung maghihintay mismo sa service or sa sundo mismo. So update ko kayo later guys kapag nasa lugar na tayo kasi baka kapag nasa van na naman maraming tao, hindi na naman ako makakapagsalita. Okay? So update tayo later guys. Hi guys. So update. Umakyat ulit ako ng room. Actually, kanina pa ako umakyat ng room. Nag-relax lang ako agad. And hanggang ngayon, frustrated pa rin ako kasi hindi natuloy yung tour. Hindi natuloy yung tour, guys. Alam kong normal yung mga naka-cancel yung tour. Alam kong possible na may mga changes, mga ganyan. Ang pinaka kinakalungkot ko guys, and kaya ako napo-frustrate kasi 'di ba sabi ko nga guys na sobrang 'di ba paulit-ulit ako guys na etong day na to, etong tour na to, isa to sa nilulook forward ko sa trip ko dito sa Chiang Mai. And unfortunately, na-cancel siya. Hindi siya natuloy kasi daw, ako lang daw yung nag-book ng tour na yun. So, mag-isa lang daw ako. So, given na may rights talaga na or given na maka-cancel talaga yung tour kasi ako lang daw yung nag-book. Posible talagang mangyari yun. Ang pinaka-kinakalungkot ko guys, kahapon pa ako excited, prepared na ako kaninang umaga, maaga ako gumising para mag-ayos agad. Then maaga ako bumaba ng hotel, sabi ko kanina, 'di ba, lagi ako bumababa ng maaga para at least ako yung mauuna para hindi na maghanap yung or hindi na maghihintay yung para hindi na maghihintay yung tour guide mismo. Ang pinaka nakakalungkot guys, dumating yung time ng pick up ko, wala pa rin dumadating. So sabi ko, baka malilate lang ulit katulad nung isa kong tour. Baka malilate lang ng mga 5 to 10 minutes ganyan. So naghintay pa rin ako. 15 minutes na, 20 minutes na, wala pa rin dumadating guys. Wala pa rin talagang dumadating. So, ang ginawa ko, nag-contact na ako sa operator. Then, pag-contact ko, hiningi lang yung booking number ko. Dun pa lang nila chinek guys na meron pala silang bookings, which is ako ngayon. Then dun ko palang nalaman guys na canceled pala yung trip. So dun ako
So doon ako mas na frustrate kasi bakit malalaman kong cancel yung trip sa day ng mismong araw na naghihintay na ako. Sa day kong mismong yung araw ng tour. Nagigets niyo ba ako, guys? Kasi alam niyo yun, sobrang excited talaga ako sa trip na yun. Sobrang gusto ko yung tour na yun. Kung buti sanang nalaman ko na cancel yung trip na yun, sana nakagawa ako ng bagong itinerary for today na hindi na ako mag-e-expect, hindi ko na itutuloy, o kaya makakahanap ako ng alternative options para makapag-book ng another tour. Kaso, nalaman ko na cancel yung trip sa mismong araw na naghihintay na ako sa baba. So wala akong ka-idea na cancel pala yung trip. So wala. Hindi ko alam kung minamalas ba ako, hindi ko alam kung hindi ko ma-explain. Alam niyo yun, ang ano na-frustrate ako, gusto kong mag-isip ng masasaya, gusto ko wag na isipin, mag-isip ng bagong option, mag-isip ng bagong itineraries. Pero kasi paulit-ulit ako, guys, sobrang excited talaga ako doon. Sobrang gusto ko yung tour na yun. So sa utak ko, so alam niyo yun, naka-fix na sa mindset ko na gagawin ko yung tour na yun. Ready na akong gawin yun. Tapos hindi tuloy. Hindi siya katulad dun sa Bangkok, guys, eh. Hindi siya katulad dun sa Bangkok, guys, na natanggap ko agad kasi may mali ako dun, eh. May mali ako na hindi ko chinek kung gaano ka-traffic yung daanan, kung ilang oras yung babiyahin ko papunta dun sa pick-up point. May mali ako doon. Pero dito, hindi ko makita yung mali ko para hindi matuloy yung tour. Sabi ko nga, given na maka-cancel yung tour, pero sana nalaman ko na cancel yung trip ko or yung tour ko day before para at least nakapag-adjust ako. Kaya nung nalaman ko, guys, na na-cancel yung trip, wala, parang alam niyo yun, biglang bumaba yung energy ko, bigla ako nalungkot. Kaya pag akit ko dito sa kwarto, nag-relax lang muna ako. Kinalma ko muna yung sarili ko. Then ayun, pakonti-konti habang medyo nagiging okay na ako, nag-iisip na ako ng bagong option ko. Ano yung next gagawin ko? Hindi ako pwedeng walang gagawin. Sayang yung trip, sayang yung araw. Parang bukas Lantern Festival na. Sa next day, uuwi na ako. So anong gagawin ko ngayon? Hindi pwedeng mag-stay ako sa hotel, hindi ako pwedeng magmukmok, hindi ako pwedeng malungkot kasi masasayang yung araw ko. So yun, kaya nag-isip ako ng bagong gagawin, guys. And luckily, today is November 5. Start na ng Loy Krathong nila. So meron ng mga lantern, napakonti-konti. May mga event na ng Loy Krathong. Start na ng festival nila. Cancelled man yung trip ko na Jungle Coaster. Ang gagawin ko na lang, mag-celebrate ng Loy Krathong November 5 today. Then tomorrow yung Lantern Festival. So kung sakaling pupunta kayo dito na next year, pwede nyo i-celebrate ang Loy Krathong. Ang Loy Krathong, guys, once a year lang yan sineselebrate. Every November 5 and November 6. Kasi ang ibig sabihin daw ng Loy Krathong is Loy means to float. And Krathong means yung mga basket na pinapalutang nila. Yung may mga bulaklak. So
So, yun yung ibig sabihin ng Loy Krathong. Kaya, luckily, November 5 ngayon, bukas November 6, nasaktuhan natin na ang Loy Krathong event ngayong araw and bukas. Di ba? So, swerte pa rin ako sa part na yun. Kaya, siguro disregard na natin yung nangyari kanina. Kahit nakakalungkot na hindi natuloy yung isa kong target, siguro ganun na lang. Babalikan na lang ulit natin. Babalikan natin. Marami pa akong babalikan dito sa Chiang Mai. Marami akong hindi nagawa. Kaya marami akong pwede pang puntahan. Okay? So mag-prepare lang ako, guys. Hanap tayo pinakamagandang place para mag-celebrate ng Loy Krathong. Okay? Update ko kayo, guys, kapag nakahanap na ako, then pupunta na tayo sa venue. See you later, guys! Hi guys! So, gabi na. Update guys, nandito nandito tayo ngayon guys sa Tepe or Dape. Dape pag binasa pala. Pero pag, ang tamang pagbasa pala dun guys, Tape. Tape Gate. So, Tape Gate, yun yung tamang pagbasa pala dun guys. So, sa mga Grab or mga, pag nagtatanong ako, Tape Gate, yun yung pagbigkas nila. So, nandito ngayon tayo sa Tape Gate para mag-celebrate ng Yipeng Festival nila or yung Loy Krathong nila. Pero dito guys, more on parade lang. Then yung nakaraan, yung merong stage na binubuo. Buo na siya ngayon. So, sabi meron daw parade mamaya and may konting show. So, yun yung nasa likod ko. Then yung maraming lantern na binubuo din last time. Eto na siya ngayon. Punong-puno na ng ilaw, so ang ganda mag-picture dito. So ngayon, dito tayo mag-celebrate muna hanggang 8 PM or 7:30. Kasi after nito, may lilipatan tayo, which is yun yung Nawarat Bridge. Sabi nila, dun daw pumupunta halos lahat ng local para magpalutang ng yung may bulaklak na may dahon ng saging. So yun yung krathong nila, yun yung krathong na tinatawag. So mostly ng locals daw doon nagpupunta para magpalutang ng ganon, para mag-wish, para basta ang ibig sabihin daw ng Loy Krathong or yung pinaka main purpose ng Loy Krathong is to cleanse, para mawala yung mga galit, lungkot, yun yung mga ganon. So ngayon ginaganap yon, November 5 and November 6 hanggang bukas. So once a year, ano pa yung ilaw? So once a year lang yung ginagawa guys. So once a year lang yun. Bakit ganyan yung ilaw? Lipat ko tayo ibang lugar. So once a year lang yung ginagawa guys. Kaya sakto. Kaya perfect yung date na na-book natin. November 5 and November 6. Nandito tayo sa Chiang Mai kasi dito mas malaki, dito yung mas malaking event na ginaganap yung Loy Krathong. Okay? So ayan, sobrang dami ng ilaw ngayon. More on lanterns. More on ilaw. So gagawa na lang ako ng montage para mapakita sa inyo. Okay? Actually guys, marami namang places dito or marami kayong pwedeng puntahan dito para mag-celebrate ng Yipeng Festival nila. Mas madami lang daw talagang turista na pumupunta dito sa Tepe Gate, dito sa Tepe Gate. Kasi nandito yung main stage nila. So dito yung main stage nila. Then dito daw mostly ginaganap yung mga parada or mga parang mini concert nila, mga ganun. Then meron din sa
sa Ping River, which is a Nawarat Bridge. So, halos lahat daw ng locals doon talaga nagpupuntahan para magpalutang nung karatong nila. Ang medyo hindi lang okay, umaambon. Di ba kanina sobrang ganda ng panahon, sobrang maaraw talaga as in hanggang 5 PM. Tapos biglang ganyan, umaambon. Sana talaga bukas wala nang ganyan, Diyos ko. Sana bukas walang ambon, sana bukas walang ulan. Kasi bukas yun yung ang gagawin ko is more on lanterns talaga. Pagpapalipad ng lanterns. Grabe yung panahon, ayaw makisama. Para maganda sana yung celebration, no? Nakikisama yung panahon. Kaso umaambon pa rin, then lumalakas yung ambon. Sana lang talaga dadaan lang siya. Sana maya-maya wala na kasi after nito may pupuntahan pa tayo eh. And mas masaya doon, magpapalutang tayo ng karatong. Diba? Sorry. At least may experience natin yung once a year lang ginagawa dito sa Chiang Mai, which is yun yung Yiping Festival nila. May experience natin magpalutang ng karatong sa river. Then, may experience natin yung magpalutang ng karatong sa river, sa river na pinupuntahan ng halos lahat or mostly mga locals. Hi guys, so update. Kailangan ko nang umalis. So guys, kailangan ko nang umalis sa Tape Gate kasi yung show pala, yung start niya, pageant. Mr. and Miss Chiang Mai yung pinakaunang show. Eh parang better time daw na pumunta sa Ping River para magpalutang ng Loy Krathong or ng Krathong is 8:30. Eh mahaba-haba yung lalakaran. Plus, guys, yung lalakaran, tingnan nyo. Ito yung road kanina na maraming ilaw. Ito yung lalakaran, tingnan nyo. Bang! Grabe! Guys, ganyan kadami yung tao. Tignan nyo. Meron kasing show. Guys, ganyan kadami yung tao sa Sinarang Road, yung kaninang maraming ilaw. Then ngayon kasi meron siyang light show. Kaya mas dumami yung tao dito. So, nakastay sila lahat dito sa mismong road. Grabe, parang grabe, ang daming tao. Tingnan niyo. So, merong light show, kaya halos lahat nag-i-stay dito sa main road para panoorin yung light show mismo. So maglalakad na muna ako guys papunta sa Ping River ha. Tago mo muna yung camera. Ang ingay, hindi ko alam kung naririnig nyo. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ha. Sobrang ingay kasi. Pero i-update ko kayo guys kapag dating ko sa Ping River. Okay? So nakalagpas na tayo sa siksikang tao guys. And lakad pa din. Mga 15-minute walk yung from Tape Gate, papuntang Narawat Bridge. And medyo natagalan lang kanina kasi sobrang siksikan talaga. Kasi nga wait lang. Sobrang siksikan kanina kasi nagkaroon nga ng light show. Then nung natapos yung light show, halos lahat ng tao nagpuntahan na sa Narawat Bridge or bumalik doon sa Tape Gate. Pwede kayong sumakay guys ha, papunta sa Narawat Bridge. Kaso, sabi nung pulis na natanungan ko kanina, matraffic daw, so may ipit ka lang. Better na lakarin mo na lang. 15-minute walk lang naman. Then isang diretso lang naman yung daanan. From main road kanina na sinara, yun, tuloy-tuloy lang yun. Pero dito, open na yung road. Kaya may mga sasakyan na. So,
medyo matraffic talaga. Lakad lang ako guys, update tayo kapag nakarating na ako sa Narawat Bridge. Okay? So, nandito na tayo guys sa area ng Narawat Bridge. Since halos lahat nga ng locals and foreigners nagpupuntahan dito para magpalutang ng Krathong, sobrang daming tao talaga. So, ito yung pwede nyong i-expect guys kapag pupunta kayo dito next year para i-celebrate ang yan na yung start ng Narawat Bridge. Then lakad lang tayo konti. Siguro dun na ako bibili ng ng Krathong. Guys, ang Krathong yun yung parang nasa dahon ng saging na may mga bulaklak, then may kandila. Yun yung papailawan mo, then yun yung papalutangin mo sa river. Ginagawa daw nila yun guys para magpasalamat sa goddess ng tubig, then para ma-cleanse yung budhi mo, para ma-cleanse yung sarili mo kung may mga galit ka man, kung ano man yung negative na nararamdaman mo sa sarili mo, i-cleanse daw ng goddess of water. Sabi. So kung masama kang tao, perfect sa'yo to. Baka ikaw yan. So kung medyo maitim yung budhi mo, medyo mapanlait kang tao, baka para sa'yo to. Baka kailangan mo pumunta next year. Magpalutang ka ng mga 10 Krathong. So Loy Krathong, Loy means to float. Krathong means yung flower na ipapalutang mo. So same with lantern, ganun din naman siya. Yun din naman daw yun. Lantern lang yung isa, yun naman is yung may bulaklak na inaano sa tubig. Then yung sa lantern, kung ano ibig sabihin, search nyo na lang. Paki-search na lang, then paki-comment na lang dyan guys. Basahin ko, promise. So, ang daming tao guys kung pupunta kayo next year, ingatan nyo yung gamit nyo. And magsuot ng komportabling sapatos kasi medyo mahaba yung lalakarin. So, nandito na tayo guys. Pababa na tayo na Ping River. And mas madaming tao dito Mas madaming tao. Mas siksikan. Plus, medyo maputek kasi umulan kanina or umambon kanina. So, kung sakaling next year pupunta kayo, suot ng komportabling sapatos and yung hindi madulas. Okay? So, mas madami ng tao dito guys Check nyo. So, bibili lang ako ng Krathong guys kasi nandito na ako sa parang bungad ng river. And tingnan nyo kung gaano kadami yung tao. Try ko ipakita sa inyo. Try ko ipakita sa inyo kung gaano kadami yung tao guys. Pila to pila ng papunta sa river. Eto. So, yan yung parang entrance guys. Yan yung entrance para papunta or pababa dun sa river. Then yan yung taong nakapila para makababa sa river mismo. So ganyan kadami and ganyan kasiksikan guys yung tao para sa bababa ng river para magpalutang ng Krathong nila. Guys, bibili muna ako ng Krathong ko para at least meron naman tayong mapalutang. Then guys, tips na lang dun, kapag naglalakad na kayo di ba naglalakad kayo sa road kanina, sa kahabaan ng road may mga nagbebenta na ng Krathong, pero yung Krathong doon 50. So 50 yung makikita nyong presyo. So much better na bumili kayo kapag malapit na kayo sa river mismo. Merong mga 35 lang, mas mura. So dito na lang kayo bumili. Unless gusto niyo bumili agad kung nasa
tape pa lang kayo. Tape gate pa lang kayo and para makapag-take ng picture. Pero ako dito na ako bumili and sa dulo na ako bumili. Mas mura nga dito. Sa bungad mga 55. Nakabili na ako ng kratong ko, guys. Ito siya. So ito yung kratong. Ito yung ipapalutang mo sa river. Actually, kahit hindi naman sa river, basta tubig. May mga napanood ako nun eh. Kahit hindi sa river mismo, basta sa tubig. So ito yung mga pinapalutang nila. Ay, umaambon na naman. No. Ayun. Ito yung kratong, guys. So ito yung kratong. Ang bango. So ito yung kratong, guys. Ito yung ipapalutang natin sa tubig. Siyempre, mag-wish na rin tayo kasi hindi lang naman to pang cleanse daw. Pwede ka rin mag-wish na yung mga gusto mong i-wish. So ako, i-wish ko na sana maging successful ako dito. And of course, mas dumami yung followers ko, di ba? Kasi pangarap ko to. And sana maraming mag-subscribe sa akin. Then syempre, i-wish ko na rin na yung bad trip ko kaninang umaga, 'di ba? Siguro kaya tayo hindi natuloy sa tour para daw ma-experience ko daw tong pinakaunang Yiping Festival, which is November 5. So ayun guys ha, sineselebrate lang to November 5 and November 6, once a year lang. Hindi umuusad yung pila. Tingnan nyo. Guys, tingnan nyo, hindi umuusad yung pila. Sobrang daming tao. Wait nga lang. Check, silipin nga natin, ano bang ganap? So, ayan yung entrance, oh. Yan yung entrance, guys. Tapos, hindi ko magalaw yung pila. Oh, may shortcut. Pwedeng mag-shortcut. Pwede kang mag-shortcut. Pwede kang mag-over the backot. Ang daming nag-over the backot. Pero yun nga lang, ito yung daanan. So, ayan. Ay, kawawa naman. Ang sapatas. So, hindi ko alam kung mag-over the backot din ako. Well, since nandito na ako, so, over the backod ang labanan pala, guys. Wait lang. ¿El qué? Que si quieres comer algo, los puestos aquí antes. Thank you. Thank you so much. Over the bakod. Di ba hindi ko magalaw yung pira? Tingnan nyo. Guys, hindi ko magalaw yung pira. Pero merong, kala ko kanina marami lang sumisilip. Okay. Kahit mag-over the bakod ka, guys, eto pa rin yung babagsakan mo. Yung mga nakapila. So, ayan sila. Yan yung pila. Then, hanggang dun sa kaninang pwesto ko. So, I think useless. Unless gusto mong magpalutang dito sa gilid. Ayan, ganyan. Ito. So, kaming mga nag-over the bakod, guys, ang choice mo, palutangin lang dyan, somewhere. Pero yung mga nakapila, ipapalutang nila mismo dun sa may hagdan pababa. So, yung mga nag-over the bakod, guys, ha. So, kaming mga nakapila, yung mga nakapila, guys, sila yung makakapagpalutang dun sa may hagdan pababa ng river. Then, kaming mga nag-over the bakod, bahala ka kung choice mong ipalutang dyan sa gilid lang. Pero, hindi ito yung ina-expect ko, guys, ha. Hindi ito yung ina-expect ko na Loy Krathong. Yung Loy Krathong na nasa river. Ang ina-expect ko, yung sobrang daming krathong, tapos ang daming ilaw sa river. So yun yung ina-expect ko. So yun yung
yung expectation na nakikita natin sa online, sa videos, ito yung reality, guys. So, yan yung reality na makikita nyo dito kapag magpapalutang kayo ng kraton. So, I suggest na kapag gagawin nyo tong kratong, Loy Kratong ng November 5, which is yung Loy Kratong na magpapalutang ng ng kratong sa tubig. Pwede yung mga nasa park lang para parang mas maganda 'yon. Kasi etong nasa river, guys, yung famous na nasa river. Ito yung may expect nyo. Sobrang makalat, sobrang maputik kasi nga umulan. And masikip lang yung part na kung saan ka pwedeng magpalutang ng kratong mo mismo. Which is yan lang yung area na yan. Ayan. Diyan lang sa area na yan, guys. Ayan, diyan sa area na yan. Dun lang sa area na yun, guys. Dun lang yung pwede magpalutang. So kahit nag-over the bakod kami, wala. Excuse me, can I? Thank you so much. I think this one. Thank you. Hindi na ako makita. So, yun guys, yun yung expectation and reality natin. Okay? Ngayon, hanap tayo ng pwesto kung saan natin to pwedeng ipalutang na. Ipalutang na natin para makaalis na tayo. Kasi sobrang putik, guys. Oh, oh my God. Let's go. Let's go. Ito yung kratong natin, guys. Make a wish. Wala naman mawawala. Hindi naman din masama. Wish naman. Wish. So, nag-wish na ako, guys. And kayo din, mag-wish din kayo para sa sarili niyo. Siyempre, nag-wish din ako na sana kung sino man makakapanood nito, magsusubscribe, di ba? Para dumami tayo. And sobrang excited kasi ako, guys, na gawin tong pagta-travel and at the same time pag-vlogs. Sobrang excited ako and gusto ko talagang gawin to. Kaya I just hope, guys, na samahan niyo ako sa lahat ng Adam Ventures ko. Kasi dream ko to and gusto kong may ma-share sa inyo na madaming tips, madaming adventures, madaming Adam Ventures. So I just wish na madami tayong Adam Ventures na pagsama. Okay? So while waiting, guys, mag-wish na kayo. Sige na, mag-wish na kayo. Yung para sa inyo naman, sana ma-experience nyo din ang Ipeng Festival, hindi lang dito sa Chiang Mai and sa buong part ng Thailand. Sana makapunta kayo dito, sana makapunta kayo sa ibang part or kahit sa ibang part ng Thailand, and sana ma-experience nyo din tong Ipeng Festival. Okay? I-wish nyo din yan para sa sarili nyo, guys, na makapag-travel kayo kahit hindi sa Thailand man, kahit sa ibang bansa or saang bansa, kung saan mang bansa yung gusto nyo mapuntahan. I-wish natin yan. Ako, marami akong wish, marami akong gustong puntahan. And sana kasama ko kayo sa lahat ng Adam Ventures na gagawin ko. Yun yung pinaka main wish ko. Kaya, guys, thank you sa inyo. Thank you sa manonood nito. Thank you sa magsusubscribe. So, maraming salamat po. Yan na, guys.
Guys, lumayo lang ako sa main road para hindi na maingay and hindi na siksikan. And baka umuwi na rin ako diretso, magbubok na ako ng Grab. Baka nga motor na para mabilis. Kasi kailangan ko din magpahinga ng maaga para makatulog din ng maaga. Kasi kailangan kong magising bukas ng maaga. Kasi nga, main event na natin bukas. Last day ng activities ko siguro. Ayan, last day ng activities ko bukas. And yun yung pinaka main event ko, yung Lantern Festival. Part siya ng Ipeng Festival. Loy Krathong din siya. Yun naman, more on lantern siya. At least na-experience natin yung dalawang event, no? Yung pang November 5 and pang November 6, which is bukas. Wala akong boses. So yun, at least na-experience natin yung November 5 and November 6. Dalawang celebration ng Ipeng Festival nila dito sa Chiang Mai. Actually, hindi naman required na pumunta kayo ng Ping River or sa Narawat Bridge. Kasi marami naman ako nakikita na nagpapalutang din ng ratong nila kahit saan basta may tubig. Like dito, malapit sa Tapegi, may mga nakita akong nagpalutang ng kratong nila. So ayun, pero for the experience pa rin, 'di ba? For the experience pa rin na magawa natin yung magpalutang ng kratong mismo sa Ping River or sa Narawat Bridge. Kasi halos lahat doon talaga pumupunta or nagre-release ng kratong nila. And sabi nila hindi naman daw talaga ganun yun. Like before, ikaw talaga yung magre-release ng karatong mo sa river, sa mismong tubig. Kaso nga lang, 'di ba ngayon maulan-ulan and parang may bagyo. So, malakas yung agos ng tubig. Kaya meron na lang mga taong or parang meron na lang designated na tao na sila yung nasa mismong river and iaabot mo na lang yung karatong mo then sila na yung magre-release. Well, at least na-experience pa rin natin, nakita pa rin natin, 'di ba? Kung paano nila sineselebrate yung Ipeng Festival ng November 5. So, for tomorrow, yung activities natin, yung pinaka main event, and yun yung pinaka main event ko para sa sarili ko. Kaya ako nagpunta ng Chiang Mai, which is yun yung magpalipad ng lantern. Ayun, I think I need to end this vlog na, guys, kasi alam ko medyo mahaba na rin to. And sana nag-enjoy kayo. Thank you ulit sa pagsama sa akin. See you tomorrow. Bye-bye. Guys, please like, comment, and subscribe. Ha? Isa yun sa mga wish ko na sana dumami tayo. See you tomorrow, guys. Bye-bye.